Ngayon nais kong ialay sa iyo ang aking mga panalangin, ang aking mga sakripisyo, at ang aking sariling buhay. Ginagawa ko ito para sa mga nabubuhay ng malayo sa iyo, para sa mga nawalan ng pananampalataya at para sa mga nakakulong sa kadiliman ng kasalanan. Naway ang aking maliit na pagsisikap, nakaisa ng napakalawak na kapangyarihan ng iyong pag-ibig, ay maging kasangkapan upang ibalik ang mga kaluluwang iyon sa iyong liwanag. O Jesus, buhay na Eukaristya, naway baguhin ng iyong presensya ang aking buhay at ang buhay ng mga nakapaligid sa akin. Iniaalay ko ang sandaling ito kasama ka, Jesus, para sa mga pinagpalang kaluluwa sa purgatorio na labis na nangangailangan ng aming mga panalangin. Sila ay sabik na naghihintay na mamagitan tayo para sa kanila upang makamit nila ang walang hanggang kaluwalhatian kasama ka. Iniaalay ko rin ang mga panalangin ito para sa mga batang may sakit, ang mga musmos na nagdurusa at labis na nangangailangan ng iyong kaaliwan at lakas. At iniisip ko ang mingi o mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, na naglalakad sa sakit at naghahanap ng kaaliwan. Jesus, ikaw lamang ang makapagpupuno sa mga kawalang iyon at makapagpapagaling sa mga sugat na iyon. Hinihiling ko rin sa iyo para sa aming mga pari upang sila ay maging mga banal na tao, ganap na nakatuon sa iyo at sa kanilang misyon. Protektahan mo sila, Panginoon, mula sa mga tukso ng mundo. Alalayan mo sila ng iyong biyaya at gawin silang tapat na gabay para sa iyong bayan. Nakikiusap ako sa iyo, Jesus, para sa bawat babaeng nakulong sa kadiliman ng prostitusyon, kalungkutan o kawalan ng pag-asa, na walang kamalay-malay na naghahanap ng sinag ng liwanag na magbibigay liwanag sa kanyang buhay. Ibuhos mo sa kanila ang iyong walang hanggang awa at akayin ang kanilang mga hakbang tungo sa landas ng dignidad at kapuspusan. Tulungan mo sila, Panginoon, na matuklasan na sila ay mahalaga sa iyong paningin, na ang bawat isa sa kanila ay isang minamahal na anak ng Diyos. Naway maramdaman nila ang init ng iyong pag-ibig na yumayakap sa kanila, na gumigising sa kanilang mga puso sa pag-asa ng isang bagong buhay na binago mo. Hinihiling ko rin sa iyo, Panginoon, para kay Pope Francis, para sa mga obispo, pari, diakono, at lahat ng iyong pinili na maging pastol ng iyong kawan. Punuin mo sila ng karunungan at kalakasan ng Espiritu Santo upang sila ay maging mga parola ng iyong liwanag sa isang mundong madalas na naglalakad sa kadiliman. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, gabayan mo ang kanilang mga salita, at gawin silang mga kasangkapan ng iyong kapayapaan, na may kakayahang akayin ang bawat kaluluwa sa ligtas na kanlungan ng iyong pag-ibig. Purihin ka, Jesus, dahil kahit sa gitna ng aking mga pagdurusa, ay pinahihintulutan mo akong matuklasan ang malalim na katotohanan na nagpapabago sa aking puso. Bagaman minsan ang sakit ay tila hindi malalampasan at ang mga pagdududa ay nagpapalabo sa aking isipan, ngayon nauunawaan ko na ang bawat sugat, bawat luha na iniaalay kasama ng iyong krus, ay nagkakaroon ng walang hanggang halaga. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag katakutan ng aking krus, kundi yakapin ito ng may pag-ibig, tulad ng pagyakap mo sa iyo para sa akin. Sa bawat pagsubok, sa bawat buntong hininga, nais kong matagpuan ka at ulitin ng may pananampalataya. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sa walang hanggang pagmamahal, hinahalikan ko ang iyong noo, na kinoronahan ng mga tinik dahil sa aming mga kasalanan. Ang bawat isa sa mga tinik na iyon, bagaman masakit,
ay isang patotoo ng iyong pag-ibig na walang hangganan. Hinahalikan ko ang iyong tinagusang mga kamay, ang mga kamay na hindi kailanman sumasara, ngunit nananatiling nakaunat upang tanggapin kami, patawarin kami at ibangon kami. Hinahalikan ko ang iyong sugatang mga paa, ang mismong mga paang lumakad patungo sa krus para sa amin. At na ngayon ay patuloy na umaakay sa amin sa landas na patungo sa langit. Minamahal na Jesus, alam ko na ang lahat ng iniaalay ko sa iyo ay maliit kumpara sa napakalawak na iyong pag-ibig. Ngunit narito ako, mapagpakumbaba at mahina, ibinibigay sa iyo ang kaunti kong pagkatao. Nalalaman na kaya mong baguhin ito sa isang bagay na walang hanggan. Nagtitiwala ako na ang bawat sakripisyong iniaalay ng may pag-ibig ay gagantimpalaan ng sagana sa langit, kung saan naghihintay sa akin ang isang kaluwalhatian na higit sa lahat ng maiaalok ng mundong ito. Sa langit at sa lupa magpakilaman purihin at luwalhatiin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala ako ng buong pagkatao ko sa iyong buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Sindihan mo ang aming mga puso ng apoy ng iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, pabalikin mo ang mga lapastangan, iligtas mo ang mga mga makasalanan. Aliwin mo ang mga naghihingalo at buksan mo ang mga pintuan ng langit para sa mga kaluluwang naghihintay pa rin sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eukaristya, walang hanggang batis ng pag-ibig at habag. Dagdagan mo sa amin ang pananampalatayang nagbibigay liwanag sa aming mga buhay. Naway, ipagkaloob niya sa amin ang pag-asang sumusuporta sa amin sa pinakamadilim na sandali at ang pag-ibig na nagtutulak sa amin na magmahal ng walang sukat. Gawin mong ang aming mga puso ay maging tapat na salamin ng iyong walang hanggang awa at naway ang aming mga gawa ay maging anino ng iyong banal na kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, sa iyo namin natatagpuan ang kaaliwan at kalakasan. Maawa ka sa amin at baguhin mo ang aming mga buhay sa iyong biyaya. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin. Kita ng mas malalim araw-araw, naway ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago tulad ng isang apoy na hindi kailanman namamatay. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagrado puso ni Jesus. Sa iyo ko inilalagak ang buo kong pagtitiwala. Nalalaman na ang iyong kabutihan ay walang hangganan. Bagaman kinikilala ko ang aking kahinaan at aking mga takot, alam ko na sa iyong mabait na puso ay matatagpuan ko ang kanlungan at pag-asa. Sagrado puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya at buong pagmamahal na pangalagaan ang mga kabataan na naghahanap ng kanilang landas. Pangalagaan mo ng may pag-ibig ang mga bata, ang aming pag-asa at bigyan mo ng kapayapaan ang mga nakatatanda na gumagabay sa amin sa kanilang karunungan. O sagrado puso ni Jesus, naway makilala, mahalin at tularan ka sa bawat sulok ng mundo. Matamis na puso ni Maria, ina na puno ng pagmamahal at habag, maging aming kaligtasan, at palaging akayin kami patungo sa iyong minamahal na anak. Turuan mo kami, o Ina ng Langit, na mahalin siya ng may parehong dalisay at nag-aalab na pag-ibig na nagmumula sa iyong kalinis-linisang puso. Ihanda mo para sa amin ang isang ligtas na landas na aakay sa amin kay Jesus, upang kaisa niya
Mamuhay kami ng puspos sa kagalakan ng banal na pag-ibig. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Nang may malalim na kababaang loob naniniwala ako sa iyo, sinasamba. Kita ng buong pagkatao ko, umaasa sa iyong pangako ng kaligtasan at minamahal kita higit sa lahat ng bagay. Nang may nagsisising puso, hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran para sa mga hindi naniniwala sa iyo, na hindi sumasamba sa iyo, na hindi umaasa sa iyong awa at hindi nagmamahal sa iyo. Naway matagpuan ng bawat kaluluwa sa iyo ang kapayapaan at kagalakan na tanging ang iyong presensya lamang ang makapagbibigay. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang 5 minutong ito kasama ka, Jesus, ay simula lamang ng isang buhay sa patuloy na pakikipag-isa sa iyo. Tulungan mo akong dalhin ang iyong pag-ibig sa lahat ng makakasalubong ko, maging liwanag sa gitna ng kadiliman, maging buhay na patotoo ng iyong awa. Amen. 5 minutos kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, na sa iyong walang hanggang kapakumbabaan ay nananatili sa tabernakulo, naghihintay ng may pagtitiyaga na higit sa lahat ng pangunawa sa ating pagdalaw. Panginoon, maraming beses na hindi pinapansin at nakakalimutan sa mga tabernakulo ng mundo. Hindi mo kami kailanman tinigilan na hintayin ng may malalim at tahimik na pananabik. Naghahangad ng isang kilos ng pag-ibig, isang salita, isang sulyap mula sa sangkatauhan. Kay laki at misteryoso ang iyong pag-ibig, kay dakila ang iyong kapakumbabaan. Nagtatago ka sa ilalim ng simpleng anyo ng tinapay na kinonsagra. Ngunit sa balabal na iyon na napakadiskreto, ay naroon ang buong kapuspusan ng Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng universo. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang hindi ako kailanman magduda sa iyong presensya. Gawin mong makilala ka palagi ng mga mata ng aking kaluluwa, kahit na sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso at gawin itong katulad ng sayo, puno ng pag-ibig, pagkahabag at lambing sa lahat. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako palagi sa tamang landas, at bigyan mo ako ng lakas na huwag kailanman lumayo sa iyo, lalo na sa mga pagsubok at tukso. Jesus ng tabernakulo, turuan mo akong ibigin ka ng higit pa araw-araw. Hayaan mong ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago ng tuloy-tuloy. Naway ang aking puso ay maging parang isang altar na laging handang sumamba at samahan ka, kahit na sa mga sandali na tila nakakalimot sa iyo ang mundo. Gusto kong maging kaluluwa na hindi kailanman tumitigil sa paghahanap sa iyo, na nakakatagpo sa iyo ng kaaliwan, pag-asa at kapuspusan. Napag-isipan mo na ba ang kahangahangang makatagpo si Jesus sa tabernakulo? Ang bawat simbahan ay isang kanlungan, isang lugar kung saan hinihintay tayo ni Jesus araw at gabi nang walang pahinga. Inaanyayahan kitang huminto sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kapag dumaan ka sa harap ng isang simbahan, gaano man kakaabalahan, huminto ka sandali, pumasok at batiin ang Panginoon. Marahil ilang minuto lamang iyon, ngunit ang mga sandaling iyon ay maaaring magpabago sa iyong araw. Si Jesus, na nakabukas ang mga bisig, ay palaging naghihintay sa iyo, handang punuin ang iyong kaluluwa ng kapayapaan, panibaguhin ang iyong lakas at ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sa maraming simbahan, ang tabernakulo ay nasa sentrong lugar,
sa pangunahing altar. Sa iba, maaaring nasa isang kapilya sa gilid o isang maliit na oratoryo. Ngunit paano ito makikilala? May isang detalye na laging nagpapakita ng kanyang presensya. Isang nakasinding lampara sa tabi ng tabernakulo. Karaniwang kulay pula na kilala bilang lampara ng Santisimo Sakramento. Ang ilaw na iyon ay isang tanda ng buhay na presensya ni Jesus. Isang paalala na ang hari ng universo ay naroon, naghihintay sa atin. Kapag nakapatay ang lampara, nangangahulugan ito na sa tabernakulong iyon ay walang mga kinonsagrang ostiya sa sandaling iyon. Ngunit gayon paman, ang espasyong iyon ay nananatiling sagrado.